Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew 24:1-13. Yung pamagat po ng aking mensahe, Endurance in the End Times, Staying faithful till Christ come. Sabi dito sa verse 4, And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. For nations arise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines and pestilences and earthquakes in divers places. All these are the beginning of sorrows. Then they shall deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets arise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Sa aking panalangin, ang mensaheng ito ay in times sa kapanahonan natin ngayon, sa nangyayari, sa mundong ito na ating pinalalagyan. Ang Matthew 24 ay bahagi ng tinatawag na Olivet Discourse, kung saan tinanong ng mga alagad ni Jesus tungkol sa mga sinyales ng kanyang muling pagbabalik at ang katapusan ng panahon. Dito nagbigay si Jesus ng babala at mga palatandaan ng mga huling araw, mga digmaan, kaguluhan, pag-uusig at panlilinlang. Bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat mabahala, kundi maghanda. Ang mga pangyayaring ito ay dapat magpalakas ng ating pananampalataya at hindi manghina. Ang mensahe ni Jesus ay malinaw na huwag tayo malinlang. Manatiling matatag, ipangaral ang Ebanghelyo sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay. Sabi sa 2 Timothy 3:1, this know also that in the last days, perilous times shall come. Sinabi na Apostle Pablo na huling mga araw ang mundo ay magiging mas mapanganib, puno ng kasamaan, at maraming tatalikod sa katotohanan. Ito ay isang babala upang tayo ay maging handa at patuloy na mamuhay na may kabanalan. Sabi sa Luke 21:28, And when these things began to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Bagamat may mga kagulungan at pagsubok, hindi ito dapat maging dahilan upang tayo ay matakot. Sa halip, sinabi ni Jesus na itaas natin ating mga ulo at magalak sapagkat malapit na ang ating katubusan. Ang mga sinyalis ng katapusan ay paalala ng ating Panginoon ay muling darating upang kunin ang kanyang mga hinirang. Kaya dapat huwag tayong mabuhay sa takot, kundi sa pananampalataya. Patuloy nating ipangaral ang Ebanghelyo kahit sa gitna ng ating kahirapan. Manatili tayong handa, matapat at umasa sa pangako ng ating Panginoong Hesukristo ay babalik muli. Mayroon po akong 6 na katotohanan tungkol sa wakas ng panahon na ito ay mahalaga na kabilang sa Olivet Discourse. Ang Olivet Discourse po ito yung mga the apostle and the Lord Jesus Christ is talking about His coming and the prophecy of His coming. Kaya sa ating kapanahonan ngayon, hindi ilingid sa ating kaalaman yung nangyayari sa ating neighboring countries ng Thailand and Myanmar, even China. At hindi lang dyan.
Maraming mga bansa pa ang nakaranas ng mga kapighatian at mga pestilences. Hindi lang sa mga lugar sa Southeast Asia, but it's all over the world ang mga bagay na ito. So, may anim akong i-discuss. Bear with me dahil ito po ay napaka-interesting na maging aware tayo na tayo kahit mga Kristiyano ay minsan at maraming beses na tayo ay nanghihina. So, I have 6 points. First is warning of deception. And the second is sign of the times, persecution and tribulation, apostasy and coldness of heart, endurance and perseverance, and the last, the preaching of the gospel. Unahin ko po ang warning of deception. Sabi sa Matthew 24, verse 4 and 5, and Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Sa panahon natin ngayon, maraming lumilitaw ng mga bulaang propeta at mga nagtuturo ng mali tungkol kay Kristo. May mga nagpapanggap na tagapagligtas, nililinlang ang marami. Kaya't sinabi ni Jesus na mag-ingat tayo at huwag basta-basta maniwala sa lahat ng tinuturo ng tao. Dapat nating suriin ang bawat aral kung ito ay ayon sa Biblia. No? Sabi sa Matthew, and Jesus answered and said, take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Sa huling araw, babala ni Jesus na maraming lilitaw na mga bulaang propeta. No? Ito yung sa panahon natin ngayon at hindi naman lingid sa ating kaalaman yan, nandyan sila nagtuturo. Na magpanggap bilang si Kristo o magsabing sila ang sugo ng Diyos, sila ay magtuturo ng maling doktrina at linlangin ang marami. Kaya't ang mahalaga na maging maingat at suriin ang bawat aral kung ito ay ayon sa salita ng Diyos. Hindi lahat ng nagsasabing sila ay lingkod ng Diyos ay tunay na galing sa Kanya. Marami ang gagamit ng pangalan ni Kristo upang dayain ang tao. Kaya tayo ay dapat na mag-ingat at manatili sa tamang doktrina. Are you sure that we are on the true doctrine of grace? So, praise God for that. Sabi sa 2 Corinthians 11, 13, 15, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostle of Christ, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore is no great things if this minister also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Ipaliniwanag ni Apostol Pablo na may mga bulaang apostol na nagpanggap na tunay na lingkod ng Diyos. Maging si Satanas ay nagpanggap din bilang isang anghel ng liwanag upang dayain ang marami. Kung si Satanas mismo ay magpanggap, paano kaya ang kanyang mga alipores? No? Kaya dapat tayo maging maingat at hindi tayo madaling-madala sa panlabas na anyo ng kabanalan. Kasi maraming banal ngayon ng mga tao. Kaya mag-ingat tayo na their teaching and doctrine based on the Word of God. And sabi sa 1 John 4:1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Huwag tayong basta-basta maniwala sa kahit sino nagsasabi sila ay galing sa Diyos. Sinabi ni Apostol Juan na dapat nating subukin ang mga espiritu. Ibig sabihin, suriin natin kung ang kanilang mga tinuturo ay ayon sa Biblia.
Dahil sa dami ng mga bulaang propeta, mahalaga may mga discernment tayo o kakayahang makilala ang tama sa mali. Dapat lang mapag-aralan ang salita ng Diyos. Ang pinakamahusay na proteksyon laban sa panlilinlang ay tamang kaalaman sa Biblia. Paano kung di tayo nagbabasa man lamang ng ating mga Bible? Minsan di nga natin binubuksan siguro. So, ugaliin po natin. At maging mapanuri, huwag agad maniwala sa bawat aral o pangaral, suruin kung ito ay naayon sa Biblia. Manalangin para sa karunungan. Hingin sa Diyos ang discernment upang hindi tayo madaya ng mga maling aral. Sabi sa Proverbs 14:15, the simple believeth every word, but the prudent man looketh well to his going. Ang isang taong walang ingat ay madaling maniwala sa lahat ng naririnig. Ngunit ang matalino ay nagsusuri muna bago sumunod. Kaya wag tayong magpasilaw sa ganda ng pananalita ng iba. Hindi tingnan natin kung ito ay totoo ayon sa Biblia. Kasi maraming mga sugar-coated na mga tao na ang galing talaga halos maengganyo ka eh. Uso ngayon yung tawag nito, yung budol, ang tawag dyan, yung mga fake na mga sa negosyo. Kaya dyan sila magaling. Kaya mag-ingat tayo. Kahit tayo nabibiktima dyan sa mga, yung mahilig sa Lazada at Shopee dyan. No? So, naalala ko nga, nag-order ako sa Shopee. This is a true story. No? Akala ko yung stand ng sasakyan, yung stand ba, anong tawag dyan? Jack stand. Nag-order ako, 250 lang. Hindi ko naisip, nakita as picture, ganyan ang itsura niya eh. Nung dumating sa akin, display pala ganito kalaki. Jack stand. Kaya wag tayo mapalinlang, no? Kaya kahit tayo sa mga simpleng bagay ay nabibiktima nito. Kaya nga, ang isang tao walang ingat ay madaling maniwala sa lahat ng naririnig. Ngunit ang matalino, nagsusuri muna bago sumunod. Kaya huwag tayong magpasilaw sa ganda nga ng pananalita. Kundi tingnan natin kung ito ay totoo ayon sa Biblia. Yan ang mahalaga, yung salita ng Panginoon. Tandaan na ang salita ng Diyos ang ating panukat ng katotohanan. Huwag tayo malinlang ng mga bulaang propeta. So siguro sa atin dahil sa we are really teaching hard sa doctrine of grace, siguro naman hindi na tayo malinlang niyan. No? So, praise God na mayroon tayong turo na ganyan. No? Sabi sa Mateo 24:6-7, and ito na yung pangalawa, no? Sign of times. 6 and 7, you shall hear of wars and rumors of war. See that you be not troubled. For all these things must come to pass. But the end is not yet. For nations arise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in diverse places. Sa ating panahon, marami tayong naririnig na mga digmaan, kaguluhan, gutom, sakit at lindol. Katatapos lang ang sinabi ko dito sa Asia, no? It's a sad. Ito ay sinyalis na papalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi tayo dapat maguluhan o matakot, kundi dapat tayong maganda at manatiling tapat sa Diyos na ating tagapagligtas. Alam niyo po, yung Thailand, yan po ang 6 slaves dyan ay legal. Kaya maraming mga transgender na pupunta dyan magpapalit na. Kaya nangyayari sa kanila. And then sa Myanmar, mga Buddhist naman ang kanilang sinasamba dyan. Kaya sana maging wake-up call ito sa mga bansa na dito God na parang wala lang halaga sa kanilang buhay. No? Sabi sa Revelation 6:3 and 4,
And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, Come and see. And there went out another horse that was red, and powers given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another. And there was given unto him a great sword. Ang pulang kabayo sa aklat ng pahayag ay sumusimbolo sa digmaan at kaguluhan. Ipinakita nito na sa mga huling araw, ang mundo ay magiging puno ng karahasan, pagkawala ng kapayapaan at labanan pagitan ng mga bansa. Sabi sa Isaiah 19:2, And I will set the Egyptians against the Egyptian, and they shall fight everyone against his brothers, and everyone against his neighbor, city against city, and kingdom against kingdom. Maging sa lumang tipan, nagpababala na ang Diyos na magkaroon ng pagkahati-hati sa mga bansa at magiging madugo ang mga labanang ito. Hindi lamang ito labanan sa pagitan ng mga bansa, kundi pati sa loob ng lipunan, mga pagkakahati sa pamilya, komunidad at pamahalaan. Kaya titingnan nyo sa mga nangyayari sa mundong ito. Sino pang, pag hindi, wala tayong discerning spirit, paano pa natin malaman na ito ay talagang mga sinasabi nating Panginoon. Kaya salamat sa salita niya na nagpapakita sa atin na lahat ng the Lord Jesus is not lying. No? Tayo nagkakamali at nagsisinungaling, pero ang Panginoon, through His Word, pinapakita niya yung truthfulness niya. Hindi siya nagsisinungaling. Kaya lahat ng promise niya ay tutup din niya yan. Kaya salamat sa Panginoon and praise God sa mga nangyayaring ito because our redemption drew it nigh. And then ang pangatlo, at sa pamilya, sa komunidad, even inside the church, we have some division because we have a different ideas and everything. But the end of the day, God looked at us as the same sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. We are the same in the sight of our Lord Jesus Christ. There's some differences, hindi natin ma-avoid because we are living in the flesh. Pero pagdating ng Panginoon, it's a great day for us. Na lahat yan ng mga hidwaan, lahat na yung mga paghati sa pamilya, ay mawala lahat. It's a great day for all of us. Kaya pasalamat tayo sa mga nangyayaring ito, hindi ito dapat kinakatakutan. It's a victory for us that chosen by the Lord Jesus Christ. So yung pangatlo, persecution and tribulation. Then, sa Matthew 24:9, sabi dito, Then shall deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Ang tunay na pagsunog kay Kristo ay may kasamang pagsubok. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, maraming Kristiyano ang inuusig, kinamuhian at pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya. Kahit sa ating buhay, maaari tayong makaranas ng rejection at persecution. Ngunit sinabi ni Jesus na huwag tayong matakot sapagkat ang ating reward ay nasa langit. Hindi lang dito sa atin, sa Africa, somewhere, sa mga ibang lugar, grabe ang persecution ng mga Kristiyano. Sinusunog yung mga bahay nila, sila din, mga pastor, because they love the Word of God, to spread the Word of God, na makaranas din sila ng kaligtasan na mula kay Kristo. At sabi sa 2 Timothy 3:12, Yea, and all that will live godly in Christ shall suffer persecution. And number 4, apostasy and coldness of heart. And then, Matthew 24:10 and 12, And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another,
and many false prophets shall rise and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold, even for the elect. Kaya dapat tayong sa mga araw, marami ang tatalikod sa pananampalataya at talikuran ang kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Ang kasalanan ay lalaganap at dahil dito ang pagmamahal ng maraming tao, pati na rin sa Diyos, nakakalungkot ay manlalamig. Dapat tayo maging matatag at huwag mawala ng alab sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nakakalungkot, no, dito sa Mateo 24:10-12, even the elect sick. Alam niyo yung floor wax, no? Pag lumamig yan, tumitigas. Diyan tayo nahilan tulad ng ating Panginoon. Sana po ang mga bagay na ito na bilang mga anak ng Diyos, we will be honest, lalo-lalo na sa Panginoon, dahil every details ng ating buhay ay nakikita ng ating Panginoon. Even sa ating paglilingkod, no? Every details in our lives, nakikita ng Panginoon, your intention and your motives in serving the Lord. Kaya dapat tayong maging matatag at mawala ng alab sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi sa 1 Timothy 4:1, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of devils. 2 Thessalonians 2:3, let no man deceive you by any means, for that they shall not come, except there come a falling away first. So nakakalungkot, no? Na yung mga tao, mga kapatiran na kasama natin sa pananampalataya, even though they know the true doctrine, but they still leave the church and they giving heed to seducing spirit and the doctrines of devils. Minsan nakakalungkot na yung mga kapatiran, even in some other churches, na kahit alam na nila yung katotohanan, but still they live and join some other na mga maling mga turo. Sabi, and number 5, endurance and perseverance. Sa Matthew 24:13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Sinabi ni Jesus na ang kaligtasan ay para sa mga manatiling tapat hanggang sa wakas. Hindi ibig sabihin nito ng ating pagtitiis ang nagliligtas sa atin, kundi ang tunay na pananampalataya ay nanatili kahit sa gitna ng matinding pagsubok. Mananatili po tayo mga kapatid, kahit sa gitna ng mga pagsubok na ito sa ating buhay. Marami tayong pagsubok, lahat tayo. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang biyaya na napakalaki. We can overcome all of this. Sabi ng James, chapter 1, verse 12, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Sabi sa Hebrew 10:36, for ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. So napakaganda ng mga comfort ng salita ng Panginoon sa atin. Kung ito po ay ibulay-bulayin natin at ipamumuhay. Wala man sigurong mga pagsubok
na hindi natin ma-overcome. Kasi sabi niya nga sa John 16:33, "In this world you have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." Alam niyo mga kapatid, the only comfort that we have is in the Word of God. Kasi kung wala tayong alam sa salita ng Panginoon ko, the Holy Spirit will touch us at i-comfort tayo ng salita niya. Ito po ay nangyayari sa aking buhay, ay mangyayari din sa bawat isa sa atin. Just rely on the grace of God. Na sa kanyang muling pagbabalik ay lahat ng mga pagsubok, mga nararanasan natin na ito, ay mapaglabanan nating lahat. And then yung number 6, ang aking last, the preaching of the gospel. Sabi sa Matthew 24:14, "And this gospel of kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. And then shall the end come." Bago dumating ang katapusan, ipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo. Bilang mga anak ng Diyos, mayroon tayong tungkulin na ipahayag ang mabuting balita. Hindi tayo dapat matakot, umahiya. Hindi maging matapang sa pagbahagi ng mensahe ng kaligtasan. Sana yan na din ang ating desire. No? Kahit sa ating mga Bible study, minsan there comes a times na kunti lang umaattend, minsan nandun ka, walang pumupunta. Pero you have to go ahead. Just stay focused sa tinuturo ng Panginoon. May dumating man dyan ano wala, make ourselves available sa gawain. Kaya yan nga din sa amin, diyan sa GGCS. Salamat sa Panginoon kahit minsan nawawala yung aming attendees, pero nagulat ako yung mga teacher namin na diyan sila nag-stay in. Na-excited na sila ngayon na makinig. So every morning akong gumagawa ng devotion, ako ang nag-share ng devotion, and then during Saturdays may Bible study. Kaya nung one Saturday, sabi nila, hindi ako nakadalo kasi may ginawa at importante. Sabi nila, wala po tayong Bible study, naghintay po. Parang nahiya ako sa sarili ko. No? So, nakakatuwa. Kasi sila mismo ang nauuhaw salita na ng Panginoon. Kasi nung unang Bible study, parang they're not interested. But time goes by, yung pala, kinakonvict na sila ng banal na espiritu kasi wala silang alam sa, kahit pagbukas ng Biblia, hindi nila alam. Doon lang sila natuto. At doon tinuturuan sila ng banal na espiritu na maunawaan nila ang salita niya. Kasi King James Version is very hard. Kahit ako noon, nung ano pa lang ako, hindi ko rin yan maintindihan. Pero as time goes by, hingin mo yung tulong ng banal na espiritu, ipaliwanag niya sa iyo. Ng King James Version is the true translation ng salita ng Panginoon. At hindi tayo ililigaw ng King James Version. Kasi dito yung original na mga salita niya. Bago dumating ang katapusan, sa Mark 16:15, "And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." And sa Romans 10:4, "How then shall they call on him in whom they have not believed? And shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?" Each one of us, men or women, it's our obligation to share the word of God. Sa ating kaibigan, sa ating pamilya, kasi it's a command ng Panginoon. Sabi niya sa Matthew 28 something, no, sabi niya, go ye into all the world and preach the gospel. Sabi sa 28:19, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them the Father and the Son of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world." So how comforting, no?
hindi natin itong nagbibigay sa atin ng saya, ng katapangan, no? Na mauwag tayong mahiya dahil ito ay command ng ating Panginoon. Na maging kabahagi tayo to spread the word of God, ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong mahiya, no? Na i-share sa ating mga katrabaho, sa ating mga pamilya lalo na hindi pa nakarinig ng salita ng Panginoon. So ang mga pagsubok, panlilinglang at kaguluhan ay darating, ngunit ang tunay na anak ng Diyos ay manatiling matatag, tapat hanggang sa wakas. Hindi tayo dapat matinag sa ating pananampalataya dahil ang ating kaligtasan ay nasa kamay ng Diyos. Ano ang dapat natin gagawin? Manatili sa salita ng Diyos. Ang Biblia lamang ang tunay na batayan ng katotohanan. Huwag basta maniwala sa mga maling aral sa 2 Timothy 3:16. Huwag matakot sa mga kaguluhan at mga nangyayari sa mundo. Ay hindi sorpresa sa Diyos. Ito ay kanyang itinakda upang maganap bago siya bumalik. Sabi nga sa John 16:33, in this world, marami tayong tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Ipangaral ang Ebanghelyo habang may panahon pa. Tayo ay may responsibilidad na ibahagi ang katotohanan sa iba upang sila rin ay maging handa sa pagbabalik ni Kristo. Maging matapat at maghintay ng may pananampalataya. Ang pangako ng Diyos ay sigurado, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. At darating siya sa tamang panahon. Sabi sa Luke 21:36, watch ye therefore and pray always, that ye be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Kaya't maging magpagbantay tayo, laging manalangin at huwag magpabaya sa ating buhay espiritual. Ang mga palatandaan ng panahon ay hindi lamang babala, kundi isang paalaala na tayo ay dapat maging mas matatag sa ating pananampalataya. Tandaan po natin, huwag matakot, mananampalataya. Huwag magpabaya, maging handa. Huwag manahimik, ipangaral ang katotohanan. Ang pagbabalik ni Kristo Jesus ay malapit na. Tayo po ba ay handa?